Patay na si Abdon. Ayaw paniwalaan ni Magda ang balitang natanggap sa text messages. Paano mamamatay si Abdon ngayong kasama niya ito kani-kanina lang? Pero totoo raw na patay na si Abdon. Isang linggo na ang nakakaraan. Natagpuan ang nabubulok na bangkay ng lalaki sa Lake Wakwak. Pero imposible talaga. Sino ang Abdon na kasama niya kani-kanina lang? Ulit-ulitin na tanong iyon ni Magda sa sarili. Hanggang sa makatanggap siya ng picture message kung saan tumambat sa paningin niya ang nabubulok na bangkay ni Abdon. Wakwak ang dibdib, dinukot ang puso, animo ay naaswang. Kung saan naabot ang paniniwala ni Magda na buhay si Abdon, hindi kayang panghawakan ang natitira niyang katinoan sa isip, ang katinoan sa isip ng salarin. Malakas na malakas ang ulan. Isang anino ang humihila sa isang bangkay patungo sa mababaw na hukay na paglilibingan dito. Mababaw ang hukay. Tila nais lang ikubli ang isang krimen. Duguan ng bangkay. Putikan at basang-basa, kaya higit na bumigat. Sa wakas pagkaraan ng ilang sandali, ay nagawa na ring ilagay sa hukay ang bangkay. Nakataob pa ito. Nakasubsob sa lupa ang mukha. Pilit itinihaya ng taong bangkay. Lumantad ang mukha. Isang lalaking dilat ang mata. Nakaawang ang bibig. Sa pagkasyak at wakwak ang dibdib. Dali-daling tinabunan ng lupa ang bangkay. Makaraang tabunan ay nagmamadali na ring tumakas ang aninong naglibing dito. Hindi napansin ng tumakas na anino ang bahagyang pagkakalitaw ng kamay ng bangkay. Dahil mababaw ang hukay, pagkalipas ng ilang oras dahil sa malakas na buhos ng ulan, ay unti-unting naghulas ang tila putik sa pinaglibingan. Lumitaw ang kabuuan ng bangkay. Walang nagbayago sa anyo ng lalaki. Dilat pa rin ang mga mata. Nakaawang pa rin ng bibig sa pagkasyak at wakwak ang dibdib na dinukutan ng puso. Animoy winakwak ang dibdib nito sa pamamagitan ng matalas na metal. Sa isang madilim na silid, nanginginig ang isang pares ng mga kamay na bumuklat sa telang may bahid ng dugo. Lumantad ang puso ng tao, sariwa pa. Mainit-init pa ang puso ng hawakan ng nanginginig na kamay. Inilagay na niya ang puso ng tao sa isang garapong may likido. Nilagyan ng pangalan. Isinulat ang pangalang Abdon. Itinabi nito ang garapon sa ibang bote na may lamang puso ng mga naunang biktima na pawang may mga nakasulat na pangalan. Hindi ang pangalang Abdon ang unang biktima, lalo't hindi rin ito ang magiging huli. Lumabas siya mula sa silid. Nagtungo siya sa salas. Isang plaka ang isinalang at pinatugtog sa lumang turntable. Pumunta ito sa beranda ng bahay habang pinagmamasdan ng bilog na wan. Pinakikiramdaman ang malamig na hangin at pinakikinggan ang malamyas na awit. Puso kahit hindi turuan, nakakapagtaka, natututunan ding magmahal. Naalala niya ang kanyang ama't ina. Tahimik lang silang namumuhay sa bahay na iyon. Isa silang masayang pamilya. Sa gunita ay hindi nawawala ang malalakas niyang tawa at hagikik. Ang sayang lumalabas na kusa sa kanyang bibig habang pinapanood ang ama't ina na nagsasayaw sa saliw ng tugtugang iyon. Dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod na iba tayo ay tao lamang. Pero isang gabi, pinasok ang bahay na iyon. Pinunit ang katahimikan ng gabi ng isang malakas na tili. Pinatay ang kanyang ama't ina sa pinakamalagim na paraan ng pagpatay. Iniwan siyang duguan, agaw buhay, iniwan sa musmus na isipan ang kalagimang iyon na tila umaataking porma ng kabiliwan ng kanyang isip. Papatay pa siya, papatay pa siya. Paulit-ulit na dikta ng kanyang isip habang patuloy na sumasaliw sa kanyang kamalayan ang malamyos na awit. Di ba tayo ay tao lamang, ganyang tayong lahat ay kay saklap ng buhay. Malakas ang message alert doon ng cellphone ni Magda. Nasa loob yun ng kanyang bag pero lumikha pa rin ng ingay at bumulabog sa mga taong nasa ibang table sa loob ng restaurant. Kanina pa siya naroon. Isang iced tea lang ang order niya at halos nangalahati ng laman ng kanyang baso. Ang isang bote ng beer na nakapatong sa mesa ay hindi pa nababawasan. Pag-moist na ito tandang nabawasan na ang lamig. In-order niya ang beer na yun para sa novyong si Abdon. Nakatitig si Magda sa bote ng beer. Hindi muna niya pinansin ang mensaheng natanggap. Bagya siyang nag-inat-inat. Inayos ang mahabang buhok sa pamamagitan ng muling pagtatali nito. Inalis ang salamin sa mata at nilinis ang bahaging ng labo. Muling nagsuot ng salamin si Magda. Tipikal na dalagang itsura ni Magda. Maganda subalit natatakpan ng kagandahan ng makapal na salamin.
Maging ang ayos niya at suot na damit ay nagpapahiwatig ng pagiging konserbatibo. Hindi siya nerd, pero pwedeng mapagkamalan siyang nerd sa unang tingin. Kapag nakausap siya, ay sakalang nababawi ang ganong klase ng impresyon kay Magda. Matalinong babae si Magda, conversationalist, masarap kausap, magilo, hindi nawawala ng kwento, at palangiti kahit sa mga hindi kakilala. Madaling kagaanan ng loob. Isang dahilan kung bakit sa kabila ng pagiging hunk ni Abdon ay siyang napiling ligawan at gawing nobya sa loob ng 3 taon. Sa dinami-rami ng babaeng nagkakagusto kay Abdon, sa dinami-rami ng maaaring patulan ng nobyo, siya ang minahal ni Abdon. Muling tumunog ang message alert tone ng cellphone ni Magda. Sa wakas ay nagpa siya siyang basahin niyon dahil napansin niya ang mga tao mula sa ibang table na nagtitinginan sa kanya. Tipong nagsasabing binubulabong niya ang privacy ng mga ito dahil sa message na natanggap. Kinuha niya sa handbag at cellphone at binasa ang message. Patay na raw si Abdon. Hindi makapaniwala si Magda sa natanggap na balita mula sa text message na galing kay Sancho, kuya ni Abdon. Kinumpirma ni Magda ang balita sa pamamagitan ng pagbabasang muli ng mensaheng natanggap. Malinaw na malinaw ang nakasulat. Abdon was found dead. Saglit lang at tila nagpahinto ng oras kay Magda dahil agad niyang nahamig ang sarili. Paano mamamatay si Abdon? Kasama niya ito kani-kanina lang. Nagpaalam ng sandali para pumunta ng CR. Imposible ang sinasabi ni Sancho. Imposible. Pero totoong patay na si Abdon. Kumpirma ng text message ni Sancho. Natagpuan raw ang bangkay nito sa tabi ng isang lake, nabubulok, at ayon sa lumabas na investigasyon, ay may 1 linggo nang namamatay. Paano maniniwala si Magda sa balita? Sino ang Abdon na kasama niya kani-kanina lang? Nagpaalam lang sa kanya si Abdon. Pupunta lang sa CR. Matagal na naghintay si Magda. Nginig ang kamay na kinuha ang tasa ng kape para uminom. Kinalma niya ang sarili. Kinumbinsi na false alarm ang balita. Imposible talaga. Ano, pinagmumultahan siya ni Abdon? Bakit naman magmumulto ang buhay? Hinintay niya ang pagbabalik ni Abdon sa table nila. Matagal. Nag-text na siya. Kung dati-rati ay sumasagot ito, ngayon ay hindi. Nag-alala na si Magda. Bakit hindi pa sumasagot si Abdon? May 2 minuto na mula nang umalis ito. Dapat ay nakabalik na ito kanina pa. Nagpa siya si Magda ng si Abdon sa men's room pero hanggang sa labas lang siya. Nagabang siya sa may pintuan. Hindi siya makapasok sa loob dahil labas-masok ang mga lalaking gumagamit ng CR. Manakanak ang napapasilip siya sa loob, ngunit hindi naman niya matanawan si Abdon. Matagal pa siyang naghintay. Nakaramdam na siya ng pagkahilo dulot ng matinding tensyon para siyang masusukong ewan. Tila babagsak na ang pagod niyang katawan at bibigay ng natitirang hibla ng kanyang kamalayan. Pero nagpakatatag si Magda. Bakit siya makakaramdam ng ganun kung buhay naman si Abdon? Niloko lang siya ni Sancho. Alam niya ang silbing radbral ng dalawa at hindi katakatakang gawin iyon ni Sancho sa kanya o sa kanila ni Abdon. Matindi ang lihim na may inggit at selo si Sancho kay Abdon, lalo noong panabay na manligaw sa kanya ang magkapatid. Si Abdon ang mas binigyang pansin niya hanggang sa tuluyang nahulog ang loob niya kay Abdon at nagkaroon sila ng formal na relasyon. May 3 taon na ang nakalilipas. Mula noon ay hindi na nagpakita si Sancho sa kanya. Ngayon lang din ulit ito nag-text sa kanya pagkaraan ng maraming taong nagdaan. Paminsan-minsan nakakabalita siya kay Abdon tungkol kay Sancho pero mga pahapyaw na kwento lang ng nobyo tungkol sa kapatid. Ngayon lang, sa unang pagkakataon ay muling dumirekta sa kanya si Sancho at nakipag-communicate. Paano niya paniniwala ng sinasabi nito sa text messages? Hindi nasiraan ng loob si Magda maski matagal na siyang sa labas ng CR ng mga lalaki. Namimitig ng mga paniya kaya't nagpasya na siyang pumasok sa loob. Mismong CR ito. Narinig ni Magda ang sabi ng isang boses ng lalaki. Hindi pinansin ni Magda ang nagsalita at sa halip ay dumiretso sa loob ng CR para hanapin si Abdon. Pero wala si Abdon. Natiyak niyang wala si Abdon. Sunod-sunod ang tunog ng message alert niya. Isang picture. Ang message na ipinadala sa kanya ni Sancho. No, matinding siya ang naramdaman ni Magda. Gumapang ang kilabot sa katawan niya. Pakiwari niya maduduwal siya sa tumambad na larawan mula sa cellphone. Nanginig ang tuhod ni Magda sa kabila ng pagiging matatag niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita. Paano nangyaring?
Kanina pa siya nakakaramdam ng pagkahilo at ngayon ay tuluyan ng umikot ang kanyang paminingin. Bumagsak sa talis ng sahig si Magda. Walang malay. Hawak pa rin niya ang cellphone kung saan naroon ang larawan na ipinadala sa kanya ni Sancho. Ang larawan ng natagpo ang nabubulok